Ang magkaibigan sa video naghahanda na lang para sa isang salo-salo. Nang biglang, hindi pa New Year pero may pasabog na kwento ang barkadang ito. Meron kayang napuruhan sa kanila. Anong meron dyan? May nilagay talaga dyan na iba. Aksidente kayang may paputok na nasindihan sa ilalim ng ihawan? O posibleng ang dahilan ng pagsabog ay ang bato. Dito sa Taiwan, nakuna ng video. Hindi, yun yung mushroom ba? Kaya wala lasa yan. Ang barkadang ito, mga OFW pala na gusto lang naman sanang magsalo-salo. Hello po everyone! Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan po nangyari yung pagsabog nung time na nagba-barbecue kami. Ano naman ang kwento sa likod ng video? Actually po Kuya Kim, hindi lang po isang beses po yung pagsabog na yon. Ang una po is merong mahina lang po yung impact ng pagsabog. Yung parang normal lang siya na gumanon lang siya na parang ganun lang. Akala namin nakagamit lang po kami ng uling na hindi maganda yung quality ng uling dito sa Taiwan. Mahigit 10 minuto matapos ang unang pagsabog. Yung pagsabog, dito po yun nangyari. Mayroon pa nga marka. Grabe yung marka. Tapos nandito pa yung mga uling-uling na maliliit na nag-explode talaga ng bongga. Ang totoo niyan, may maayos na ihawan naman doon talaga sila. So dahil marami na kaming niluluto dito, gumawa kami ng lutuan na isa dito. So hindi namin in-expect na mag-explode pala itong simento na ito. Wala namang nasaktan sa inyo. Sa totoo lang po Kuya Kim, nung time na yun, sobrang dami po yung pasasalamat ko sa may kapal. Dahil ni isa sa amin wala pong may nasaktan or kahit sugat man lang sa amin or marka ng kahit anong sunog sa katawan namin, wala po. Delikadong pag-iihaw ng diretso sa ibabaw ng simento, hollow block o concrete slab. Ang nangyari sa video ay tinatawag na explosive spalling. Ito yung marahas na pagbitak, pagputok o pagkatanggal ng bahagi ng konkreto dahil sa sobrang init. Sa loob kasi ng konkreto, may maliliit na pores o butas na may natural moisture. Kapag biglang uminit, nagkakaroon ng steam. Kapag hindi makalabas ang singaw nito, naiipon ang pressure at boom! Dito nagaganap ang explosive spalling. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kapag kumalma na yung sitwasyon, try ho nilang i-clear yung mga gamit or yung pagkain or yung mismong semento. Tanggalin po nila yung mga baga-baga dun sa paligid ng semento para ho ma-ensure na hindi na pumaulit yung sitwasyon. Para maiwasan ang ganitong klase ng pagsabog, huwag sindihan ang apoy o mga uling ng direkta sa concrete. Gumamit ng mga tamang ihawan, kahit pa improvised steel frame o heat-proof na bato na nakamolde talaga para sa pagluluto. Kung talaga namang walang choice, maglagay muna ng heat barriers tulad ng makapal na plywood, ceramic tiles o anumang materyales na kayang sumalo sa init para magsilbing shield sa konkreto. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang pangyayaring ito, kinapurutan daw ng aral ng grupo. Bumili na lang po kayo ng barbecue grill para iwasan na po yung pagsabog na yon. Kasi ngayong malapit na po yung Pasko, so for sure marami pong mga kababayan natin dito na OFW na mahilig mag-barbecue, lalo na po dito sa Taiwan. Likas na sa ating mga Pinoy ang maging maparaan. Pero kahit pa nagtitipid, unahin pa rin lagi ang safety para iwas sa mga aksidente na pagsabog.